Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Duha ka adlaw nga liquor ban ipatuman sa kapulisan sa syudad sa Sugbo. Samtang mga deboto nga magpintal sa ilang naong dili pasudlon sa Basilica Minor del Santo Niño. Jovial procession ug mga adlaw dakog posibilidad nga uwanon. International Criminal Court mihangyo mga biktima og saksi sa dugoong drug war mupatim up. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan. Kutob sa maabot sa Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Cabarrias. Kini ang Sayre 47. Ug karon sa kompletong detalye sa mga balita. Mga pagpangandam alang sa nagkaduol nga Sinulog Grand Parade, anaa na lang sa 95%. Samtang abli na ngadto sa mga tagalagyong dapit ang Devotee City isip temporaryong kapahulayan. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga naa na lang sa 95% ang kuwang ug maandam na sa hingpit ang labing gikay namang Sinulog Grand Parade karong Domingo. Gamay na lang ang mga angayang i-adjust og hitsas na ang tanan-tanan alang sa labing dakong kasaulugan nga himuon sa Cebu City Sports Complex. Magsugod ang Santos nga misa sulod sa venue sa alas 7:30 sa buntag. Una pa kini hingpit nga buksan ang selebrasyon og indigay sa Sinulog Dance. Magtigi ang 40 ka mga dancing contingents, 31 ka mga floats ug 12 ka mga higantes ug puppeteers alang sa mas mabulokon nga parada. Maong gilauman sa mayor ang hapsay nga dagan sa programa aron mahuman sa takda nga alas 8 sa gabi o mula paspa. Once nga mahuman na ta, ready na ta sa sunod nga mga aktibidades, no? Naman tayo fireworks, na fireworks dito sa Ayala and all over. And then there would be the party, ang human gyud sa kuan ng Sinulog party sa mga kadaiyang nga mga institutions, organizations, magsugod na na. Kay challenging man ang kaparkingan sa sakyanan sa palibot. Giawhag sa LGU ang mga mamyestahe nga mag-commute na lang. Gani nakaandam ang duha ka electric buses nga magbiyahe paingon sa mga key areas sa syudad. Libre hinuon ang pagsakay nini ngadto sa mga deboto og magdagan gikan alas 8 sa buntag hangtod alas 9 sa gabi. So ang usamo ni mo ferry padung Santo Niño, from Santo Niño going back, and sa south area gikan sad sa SMC side padulong dire. Unya wa ni bayad. Actually, wa ni bayad. Samtang abli na ang Devotee City ngadto sa mga mamyestahay gikan sa tagalagyong dapit sa Sugbo ug mga kasikpit niyang probinsya. Nagtampo-tampo ang private partners aron ipahimutang ang mga container vans nga temporaryong kapuy-an sa mga bisitang walay ikabayad o hotel accommodation. Libre hinuon ang pagkaon ug adunay igong supply sa tubig. Maong first come first serve basis lang kini. Apil sa mga nakapahimos, mao ning candle vendor gikan sa lungsod sa Aluginsan. Dako og gikatabang alang kaniya ang Devotee City aron mas makapahuway og tarong inay nga matulog daplin sa karsada. Depende naman po na siya sa swerte lang yun sa mapalitan yun ba. Pero malawi lang po ng Senyor Santo Niño, tagaan yun mi niya o grasya, kauli yun mi nga, nagid mi grasya. Ipanalangin ni Archivalo ubang opisyal ang hapsay ug malinawng kasaulugan sa piyesta ni Senyor Santo Niño karong adlawng Domingo. Gian Navarro, CCTN News.
Kapulisan sa syudad sa Sugbo hugot nga mopatuman sa duha ka adlaw nga liquor ban sugod ugma sa alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa gabi ug sa Domingo sa susamang oras. Sulod sa 300-meter radius sa ruta sa Sinulog Grand Parade, gidili ang pagbaligya o pag-inom sa ilimnon nga makahubog. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. May pagawas na og Executive Order number 051 sa Cebu City Mayor Nestor Archival pagdili sa pagbaligya o pag-inom sa ilimnon nga makahubog sulod sa 300-meter radius sa ruta sa Sinulog Grand Parade nga magsugod og mga adlaw Enero 17, 2026 alas 6 sa buntag hangtod sa alas 8 sa gabi ug sa Enero 18 Domingo sa susamang oras. Mato ni Police Colonel George Ilana ng hepe sa Cebu City Police Office nga hugot nila kini nga ipatuman gani nagpadala na siya og mga police personnel aron ipahibaw ang mga establishmento sama sa mga imnanan, hotel ug ubang patigayon nga doon negosyo sa ilimnon nga makahubog nga hugot sila nga gidin-an kung walay permit gikan sa kagamanan sa syudad sa Sugbo. Katong mulapas nini ilabi na nga masakpan nga nag-inom sa karsada nga nasunod pa sa 300-meter radius mamahimong ilang dakpon ug mag-atubang kini og kaso subay sa kadapasan sa City Ordinance sa kagamanan sa syudad nga nagdili sa paghubog-hubog sa gawas nga existing pa hangtod karon. Butang diri nga strictly prohibited within a 300-meter radius from all official Sinulog Grand Parade roads, including assembly points, parade roads, and dispersal areas as officially designated by the Cebu City Government and the Sinulog organizer. So walay mamaligya, walay mag-distribute, whether wholesale or retail, public drinking, consumption, possession of alcoholic beverage, and any other kanang gimbuhaton with regards to the selling and consumption of alcoholic beverage. Bawal. Samtang kadto nga mga establishmento nga milapas ug wala mosunod sa EO sa mayor, ang kapulisan mo dokumento nini pinagi sa pagvideo ug pagkuha gulagway aron nila kini nga i-report sa Business Permit and Licensing Office kung nga BPLO o posibleng magatawang kini nga revocation sa ilang mga business permit. Pasabot sa CCPO Director nganong ilang istrikto ang pagdili sa pag-inom sa mga ilimnon nga makahubog diha sa kadalanan ator sa Sinulog Grand Parade tungod kay mamahimong sinugdanan kini sa kagubot ug ang botelya sa gisudlan sa bino mahimo usab ni nga hinagiban alang sa usa ka krimen. Ang number one yun ano ko na to sa peace and order na to kay bita kibaw man yun nga consumption of alcoholic beverages maka hamper yun sa panghuna-huna sa usa ka tawo which leads to public disturbance, di ba? Magkagubot, magkaaway. Ikaduha, ang kinimanggong botilya can be an instrument to commit a crime. Pwede ibato, ilabay, mabuak ang botilya, maka-injured sa uban nga tao. Samtang mo pagkatapos si Ilana ng upat ka bus nga magsilbing temporary custodial facility alin nito nga mga kawatan nga masakpan sa mga pulis nga mangawat sa mga misaksi sa Sinulog Grand Parade. Ang upat ka bus doon nagitahasan nga mga police investigators nga mao yung proseso dayon sa mga papeles alang sa pag-andam sa pagpasakag kaso ngadto sa korte ug dili na kinahanglan pa nga dalhon sa mga police station. So datay upat ka temporary detention center. Actually it will be manned by investigator, meaning kung naay madakpan diha dili na dadon sa stasyon diha na mismo ato nang i-detain diha dapita. So kaning atong mga temporary detention center o bus ang ilang gitawag i-provide sa city government anha na to natay mga investigador na. So ang booking procedure diha na mismo sa area kung asa nahimutang ang atong mga temporary detention center. Libuan ka mga pulis ang ilatag sa ruta sa Sinulog nga gibahin sa 11 ka sektor ug matag sektor dunay ground commander. Gawa sa mga naka-uniforme nga mga personnel mo deploy usab sa ilanan ug mga nakasibilyan dinhi ilang tuyo mao ang pagpangita sa mga kawatan nga budot-duot sa mga tao. Arnold Bustamante, CCTV News. Gidid ang makasulod sa Basilica Menor del Santo Niño ang mga taong adunay face paints, ilabi na karong kasumaran sa fiesta. Matod sa mga kaparian nga igo lang nilang gipabilin ang kasagrado o kahalangdon sa adlaw sa kapistahan sa balaang Batang Jesus. Giyawhag nilang publiko nga likayang mabuling ang naw gikan sa parada aron makasunod usab sa mga lagda. Himon karong Domingo alas 6 sa buntag ang Pontifical Mass sa Pilgrim Center pinanguluhan ni Arsobispo Alberto Uy. Abli sulod sa 24 oras ang palibot sa Basilica sa adlaw sa fiesta aron makasalmot ang tanan sa mga relihiyosong kalihukan.
Business Permit and Licensing Office sa siyudad sa Mandawi ni pahigayon og inspeksyon sa mga bar o recreational areas subay sa nagkaduol nga Sinulog Festival. Gipahinumduman sila sa hustong pagpadagan sa ilang operasyon. Ang kasiren hatod ni Mary Rose Sagarino. Gipang bisita sa sakop sa Mandawi Business Permit and Licensing Office ang nagkadayang bar o gubat pang recreational area sa Mandawi. Kini subay na sa nagkaduol nga Sinulog Festival. Gipahinumduman sila sa ilang operasyon. Gipahimangnuan nga dili mulapas sa ilang confined areas, dili mo gamit sa ilang parking area o mulapas sa daan kung walay igong permit gikan sa syudad. Gipasiguro usab nga ipabilin nga malinawon ang kasaulugan ug walay matalang dili maayong insidente. Matud ni Attorney Lizer Malate ang pangu sa Mandawi BPLO nga posibleng modagsa ang mga tawo karong weekend tungod sa Sinulog, busa gilauman ang mga bar nga mopatuman og saktong security. Hinuon matud ni Malate nga ang pipila nakahibaw na sa pahimangno ug makig-alayon na sa pulis ug barangay. Bisita tungod sa kadaghan or na sila yung mga special event but within the premises lang. Dapat mo-augment din sila and avoid kanang mga incidents like kanang mga physical injury or kanang masobrahan og kahubog. Kinahanglan ma-anticipate na nila, no. Again, we don't want to have any untoward incident this Sinulog. Ang mga establishmento nga makalapas mahimong maisyuhan og show cause order, mapasira o ma-revoke ang lisensya. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Eksperto sa panglawas mitambag ngadto sa mga mamiesta karong Sinulog weekend nga siguruhon kanunay ang maayong pamati sa lawas. Kini aron dili magluya ug mahasol ato sa parada ug prosesyon sa mga dalan. Ang kasiran hato ni Gian Navarro. Sinulog weekend na apan lauman ang kalit nga pagbag-o sa lakat sa panahon dinhi sa Sugbo paglabay na sa mga oras. Maong mitambag ni General Physician nga paminawon pirmi ang pamati sa lawas kung kaya pa bang mulahutay sa parada entero adlaw. Mato ni Dr. Lian Carlizel Manalo nga kung kaya ang pagpunsisok sa bagang duot sa tao sa parade route, kinahanglan adunay dala nga tambal sa manalang sa maintenance o guban pa sulod sa bag. Magpabiling hydrated, pinaagi sa pagbaon og ilim ng tubig, ingon man magsulob og komportabling sinina. Self-aware, do not take for granted sa unsay mo nabaw-an na nimo nga you're sick. Do not take for granted. Yawag ding eksperto ang publiko nga dili magduha-duha sa pagpahiling sa mga medical teams nga nagkatagron sa parade route. Andaminon ang mga volunteer aron atimanon ang mga mamistahay nga dunay gipamati sa lawas. Don't be shy, muduol sa ilaha because they will be very welcoming. That is their job. That is what they want to do and they will help you as much as they can. So, bisag any concern, don't be shy. Usaning doktor sa mga andamuabag sa medical attention pinagi sa libre nga konsultasyon at uso sa kasimanang The Great Watson's Health Fest 2026 nga gihimo sa SMC side sa Southwood Properties Dakbayan sa Sugbo. Pinaagi sa mga maayong medical advices, mamahimo kining giya aron makapalit og mga tambal, bitamina ug ubang health essentials nga magamit karong Sinulog weekend. Gitanyag sa Watsons ang buy one take one, exclusive freebies og discounts nga hangtod 85% nga mapahimuslan sa tanan. We do not just provide you with beauty products, we do not just provide you with health products, but it's a holistic wellness that can trigger, health conversations. Dili lang na maligya mi, but in fact, even on the prevention. Gipasalig among health and wellness store nga moabag pirmi sa mga adunay gipamati sa lawas, gikan sa mga dekalidad nga tambal hangtod na sa mga gikinahanglang bakuna. That's really our advocacy. It's very much aligned with our brand promise, look good, do good, and feel great. And we can only do that if we ourselves are healthy. Magpadayon ang Mong Health Fest hangtod karong Enero 21 during mall hours. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, provincial procession ug mga adlaw, dakog posibilidad nga uwanon suma sa paggasa. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! If you love the beautiful Italian furniture you are surrounded when you travel in Italy or anywhere in Europe, now you can find already in the Philippines with our different branches in Luzon, Visayas, and Mindanao from the multi-awarded Italian export furniture manufacturer based in Cebu. You can visit our showrooms in SM Limery, SM Lipa Batangas, Kingpo Boulevard, Davao City, SM Mind Pro, Zamboanga, SM Seaside Cebu, Limkitkai Cagayan de Oro, North Reclamation Cebu, Banilad Cebu, and other showrooms nationwide. You can have the best Italian quality designs and finishing of your dreams. Giardini del Sole. You will forget the price, but our quality will stay with you forever. Our Cebu Banilad showroom is located at Governor Cuenco Avenue, Barangay Gasambagan, Cebu City. The SM Seaside showroom, second floor, City Wing, SM Seaside, Cebu City. Visit our Facebook and Instagram pages for more information or visit our website at www.giardinifurniture.com. Giardini del Sole. Sa atong kasaulugan sa 2026 Sinulog Festival. So hinaut pa sa tabang ni Senior Santo Niño, malipayon ang atong pagsaulog sa atong Sinulog 2026 minus ang mga katalagman, mapalabda na to ang agyanan sa tubig, mapalabman o mapamabwan unta ang bulsa ug maminus-minusan ang korupsyon sa mga contractor, mga elected government official nga involved yani. Again, to all the visitors na karon sa Cebu, Viva Pit Senior! Your daily drive made effortless. For the ones who cross CC Lex daily, this is for you. Upgrade your daily travels with CC Lex RFID. No more fumbling for cash. No more waiting in line. Because your time matters. Get your free CC Lex RFID today. Fast, easy, and hassle-free. Visit cclex.com.ph and click register. Fill out your information. Choose an installation site and present the QR code sent to your email to the CC Lex RFID installer at our customer service centers. No time to register ahead. Walk-ins are welcome. Drop by the customer service centers and we'll have your CC Lex RFID registered and installed on the spot. Fast service, zero stress. Enjoy seamless and faster travels. Thousands of daily travelers have already made the switch from cash to CC Lex RFID toll payments. Don't get left behind. Choose convenience. Choose CC Lex RFID today.
Balik sa atong mga balita, pag-asa may pasabot nga epekto sa bagyong Ada ang nasinating uwan sa Sugbo karong adlaw. Apan taliwala niini sigon pa sa pag-asa nga posible gyapon ang pagpahigayon sa fluvial procession. Ang kasiran hato ni Crystal Joy Felerca. Nakasinati og pag-uwan ang Sugbo karong adlaw, kundiin matod sa Pag-asa Visayas, epekto kini sa Tropical Storm Ada. Kaganihang alas 11 sa buntag, ang mga lugar sa Northern Cebu gipaubos sa Orange Rainfall Advisory o nakasinati sila og kusog nga pag-uwan. Samtang ang Central Cebu gipaubos sa Yellow Rainfall Advisory o nakasinati og light to moderate nga pag-uwan. Nasigpatan ang maong bagyo 325 kilometers east sa Eastern Samar nga may dalang hangin nga 65 kilometers per hour. Naglihok kini sa gikusgon nga 15 kilometers per hour ug pa northwestward ang direksyon niini. Samtang magkaduol kini sa Eastern Samar ug mga adlaw, matod sa Pag-asa Visayas Chief nga si Engineer Alquiblat, nga taas ang tsansa nga malakip sa signal number 1 ang Northern Cebu kung ugaling adunay kausaban sa direksyon sa bagyong Ada. Gani karong adlaw usab gisuspenso na ang biyahe sa Santa Fe Port paingon sa Hagnaya Port sa lungsod sa San Remigio. Samtang gidugang ni Kiblat nga ubos ra ang tsansa nga mapaubos sa signal number 1 ang Central Cebu. Apan ugmang adlaw, magpabiling madag-umon ang kalangitan ug 80% ang tsansa nga makasinati ang Central Cebu og light to moderate rain. Samtang ugmang adlaw usab ipahigayon ang fluvial procession subay sa kapistahan sa Balaang Bata Senior Santo Niño. Apan sigon pa ni Kiblat nga posible paghihapon ang pagpahigayon og fluvial procession kay dili man baluron ang ruta nga agian niini. So expect na to ugma ang kadagatan si condition diya sa Mactan Channel is slight to moderate, mga less than 1 meter ang gitason sa pagbalod. So pag di ni siya mausab, favorable lang gihapon ang ato ang kadagatan diya sa Mactan Channel for fluvial procession. Gidugang sa Pag-asa Visayas Chief nga ato sa Sinulog Grand Parade karong Domingo, lauman na ang maayong panahon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Nahimong hapsay og malinawon ang pagpahigayon sa traslasyon sa dakbayan sa Lapu-Lapu kaganiyang buntag. Taliwala sa nasinating uwan, wa kini makapugong sa mga deboto ug padayon gihapong isalmot sa traslasyon. Ang kasiran hatod pagbalik ni Crystal Joy Felerca. Taliwa sa nasinating pag-uwan sa iyo kaganihang buntag, wa kini makapugong sa libuan ka mga deboto ni Senyor Santo Niño ug disalmot gihapon sa traslasyon. Alas 5 pa lang sa buntag, ubay-ubay na ang mga deboto nga nagatang sa karsada. Alas 6 sa buntag, naabot sa tiilan sa First Mactan-Mandawi Bridge, habig na sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang imahe ni Senyor Santo Niño, San Jose ug Birhen sa Guadalupe. Gihatod ang mga imahen sa Sagrada Familia sa mga kaparian sa National Shrine of St. Joseph uban ni Mandawi City Mayor Junkie Uwano. Samtang pag-abot sa tiilan sa Taytayan, gidawat kini nila ni Reverend Father Benido Tumol, ang parish priest sa Virgen de Regla Parish, kauban si Mayor Cindy Chan ug mga opisyales sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa datos sa Lapu-Lapu City Police Office, moabot sa 7,300 ka mga deboto ang naghuwat sa karsada. Usa sa mga deboto nga gibaliwa ang uwan, mao si Maribel Maglasa nga taga Barangay Paho. Kalipay, jud sa tanan bisag nay ulan-ulan pero dako kay pasalamat. Ako kay pasalamat Senyor Santo Niño na nakamontar mi. Matod ni Police Lieutenant Colonel Arjuleto Cabagnot, ang chief sa City Operations Management Unit, nga wa sila'y natalang mga insidente ato sa traslasyon ug nahimong hapsay og malinawan ang pagpahigayon sa maong kalihukan. Sigon pa niya nga resulta kini sa hugot nga seguridad nga ilang gipatuman, kundiin kapin 400 ka mga pulisan ang gipakatap ug kapin 300 ang mga force multipliers. Apan tungod sa nasinating mga pag-uwan, nahimong hagit kanila ang pagkontrol sa mga tao. Ang challenges lang nato ganiya, ang katong yung kuan ma'am, katong pag-ulan kay kanang sa kalsada, medyo na dunay may baha gamay. Siyempre ang mga taong na midpid, so niuot gamay pero so far wala gyud may nakita nga mga kakulen. Samtang pila ka minuto sa wapang alas 7, naabot na sa Birhen sa Regla ang Sagrada Familia, kundiin naghuwat usab ang 1,800 ka mga deboto nga motambong sa welcome mass nga gipahigayon sa alas 8 sa buntag. Samtang nagpaabot sa unang misa, nahatagan og kahigayunan ang mga deboto nga makahalok sa imahe ni Senyor Santo Niño. Abli ang simbahan hangtod karong kadlawon ug adunay mga misa nga pagahimuon.
ug karong alas 4 sa kadlawon ipahigayon na ang farewell mass ug isunod ang foot procession paingon sa Naval Forces Central kung asa manukad ang fluvial procession. Mato ni Kabagnot nga dugangan nila ang mga kapulisan nga ilang ipakatap karong kadlawon. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Dulaan 6 ka milyon ka mga tinunan lukop nasod makapahimulo sa libreng tuition o miscellaneous fees karong tuiga. Moabot sa 67 billion pesos nga pondo ubos sa 2026 national budget ang gigahin alang sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Ang kasiran hatod ni Randy Gurion. Hayan makaginhawa na ang mga kabus nga pamilya gikan sa grabe kamahal sa palaliton ug sa dakong bayranan sa edukasyon sa nasod. Kinihuman ni Lampos ang tinguha nga mabubuan ug moabot sa 67 bilyones pesos ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act o Republic Act 10931. Matud ni Senador Bam Aquino III nga nangamahan sa libreng kolehiyo law nga pinaagi niini hayan way tinun-an sa nasod nga mabiyaan. Natutuwa tayo na walang binawas dun sa budget ng edukasyon. Ito nga yung pinakamataas na budget ng edukasyon sa kasaysayan natin. Walang binawas dyan, pinaglaban natin to, at ngayon tapos na yung budget. Ngayon naman yung bola nasa kamay na ng mga education agencies. Kailangan nilang gawin yung tama, gawin yung tamang presyo, siguraduhin na walang korupsyon na sumingit dito sa napakalaking perang binigay natin sa edukasyon. 26 bilyones ka pesos ang gitagana alang sa mga state universities and colleges. Laing 6.7 bilyones pesos ang gigahin alang sa mga local universities and colleges. Laing 27.3 bilyones pesos alang sa tertiary education subsidy allowance alang sa mga libro, transportasyon, ingon man room and board ug laing 2.7 billion pesos alang sa tulong dunong program o 500 million pesos alang sa allied health sciences nga magamit sa related learning experience sa mga future nurse ug medical professionals. Babantayan ng Committee on Basic Education yung tamang paggamit ng pera. Walang ghost project, walang ghost student. Sisiguraduhin natin na sa tamang presyo, sa tamang paraan ang paggamit ng pera para sa edukasyon ng bayan. They're responsible to the Filipino people. They're responsible to the Filipino students. Ubos sa RA 10931, automatic ang mga estudyante alang sa libre nga bayranan sa tuition ug miscellaneous fees kung dawaton sa tunghaan. Samtang ang mga estudyante sa pribadong higher education institutions maka-apply sa test agi sa registrar sa tunghaan o sa Unifast portal. Ug prioridad sa programa ang mga tinunan gikan sa mga pamilya sa 4Ps. Randy Gurion, CCTN News. Moabot sa dulan 900 million pesos ang nasulod nga pondo sa 2026 General Appropriations Act alang sa bagong Mandawi City Hospital ug Mandawi City College. Gilauman nga masugdan kini sa Abril. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa 450 milyones pesos ang pondo nga naaprobahan sa 2026 General Appropriations Act alang sa pagtukod sa bagong Mandawi City College. Samtang 415 milyones pesos alang sa modernong hospital. Matod ni Mayor Tadeo Junque Uwano nga gitarget nga masugdan ang mga proyekto karong Abril. Tungod dili pa man igo ang maong kantidad, matod ni Uwano nga ipatuman kini mataghugna. Nang hinaot ang syudad nga makakuha og dugang pondo alang sa mga proyekto sunod tuig aron hingpit nga mahuman. Alang sa Mandawi City College nga itukod sa Norquez Park sa Barangay Luok, nahisgutan nga susamang sugdan sa Mandawi Campus sa Cebu Technological University nga nahimutang gihapon sa maong lugar. Ang magpatuman niini mao ang Department of Public Works and Highways kon DPWH isip implementing agency. Ako lang ito 2027, 2026 basta kanon, nanay mga nanay mga few floors na functional na siya. Pwede na mabalinan at siguro tanang estudyante sa MCC, nanay ko pa na makabalina, mag-reimburse na sa mga first, second, third floor na Ang bagong building sa City College moabot og 8 ka andana ug giban-barang maka-accommodate og 5,000 ka mga estudyante. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Gihulagway sa Department of Environment and Natural Resources nga nahimong paspas ang pagpangita sa mga nalubong sa private landfill sa Barangay Binaliw, Syudad sa Sugbo.
Tungod gini sa pagtabang sa mga pribadong organisasyon sa nagpadayong search, rescue and retrieval operations aron mahawas ang mga nangatanggong sa sulod. Matod sa DNR-7 nga nahimo nga mainampingon ang pag-ugkat sa matag metallic debris aron dili masubli ang pagdahili sa mga basura. Sa ihap gikan sa Cebu City BFP anaa sa 28 ang natalang patay samtang napo na lang ang gipangita pa sa sulod. Nagpaalim pa sa tambalana ng 18 ka mga samaran. Abagahon sa Prime Waste Integrated Solutions ang pagpalubong ug pagpatambal sa mga apektadong trabahante sa landfill. Mosunod, International Criminal Court mihangyo mga biktima og saksi sa dugoong anti-drug war mupatimaw. Kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri. Masin Country Lodge and Restaurant, located at Riverside, Mambahaw, Masin, Southern Leyte. Contact number 053-570-8858. Definitely countrylicious. On behalf of Fairchild Cooperative, I would like to thank all the members who have been with us all these years and who continue to support and patronize our services. At this time, I would also like to invite new members who will be part of our growth and push forward for a bigger cooperative movement, not just in Region 7, but the entire country of the Philippines. Fairchild Cooperative. Your cooperative, your community, your partner for life. Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. Pag nasira, syempre, wala nang function. Yun ang doon pumapasok yung mga ano yung action ng ozone therapy. The blood carries that oxygen. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Hindi na ako makapagtrabaho, hindi na ako... wala na, kaiga na lang ako. Dahil sa ozone therapy, gumaling ako. This is your path to a new start. Ozone Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Celebrate Sinulog Festival 2026 with Chilen Chicharon. Craving that ultimate fiesta crunch? Message us on our Facebook page now for your favorite Chilen Chicharon. Pit Señor! Let your appetite be just right at Sixto and Bening Meat Store. Sixto and Bening Meat Store specializes in chorizo, tocino, beef, and pork tapa. Sixto and Bening Meat Store is located at stall number 4849, Unit 1, Meat Section at the Carbon Public Market, Cebu City, with telephone numbers 256-1581 and 259-6569. It's the place where you can find the best meat deal in town. Buying your fresh meat at a low price? Come to Sixto and Bening Meat Store.
Catering services, call on Lourdes Food Products and Catering Services. They accept catering for weddings, birthdays, anniversaries, graduations, baptisms, conferences, seminars, house blessings, and other special occasions. Lourdes Food Products and Catering Services, located at 180 Katipunan Street, Tisa, Cebu City. For reservations, contact Lourdes Gomez. Telephone numbers 2626643 and 2618072 and cell phone numbers 0925-893-3888 and 0922-875-1158. Lourdes Food Products and Catering Services is willing to serve you. In the heart of Cebu lies an ideal place for the people on the go. Uncle Tom's Cabin gives guests a convenience of quick and easy access to Cebu's business centers. Offers spacious rooms furnished with all the modern-day amenities. Uncle Tom's Cabin Hotel, located at NP Yap Street, Barangay Capital Site, Cebu City. For reservations, call 032-888-8667. Balik sa ato mga balita, International Criminal Court may hangyo sa mga biktima o ubang saksi sa dugong anti-drug operations kaniadto nga makig-alayon kanila. Subay kini sa mas gipalapad o gipalaw nga investigasyon sa nahimong gera batok drogas sa nasod. Ang kasunan hatod ni Gian Navarro. Gihangyo sa International Criminal Court ang mga nakasaksi sa dugoong anti-drug operations kaniadto nga makig-alayon kanila aron makahatag og testimonya. Maggamit ang mga makuang impormasyon o ebidensya gikan sa mga witnesses sa nagpadayong investigasyon sa maong dugoong kampanya. Usa ka dekada na ang nakalabay dinhi sa nasod. Gipagawas na sa Office of the Prosecutor sa ISCC ang ilang link aron makatuno sa mga testimonya o ebidensya nga may labot na ang naitabong extrajudicial killings. Nahimong mas lapad ang gihimong investigasyon alang sa kasong Crimes Against Humanity tungod sa mas taas nga timeline gikan niadtong November 1, 2011 hangtod March 19, 2019. Samtang giawhag sa mambuatan sa ICC ang mga sakop sa Philippine National Police ug ubang mga enforcement agencies nga makig-alayon kanila aron paghatag og dugang saysay bahin sa dugoong drug war campaign. Matod sa ICC nga giatagan nila og pagtagad ang mga pattern sa systemic violence, apil na ang extrajudicial killings, acts of torture, apil na ang mga insidente sa sexual violence. Hinuon mi pasalig ang ICC nga protektado ang identity ngadto sa mga makahatag og testimonya kay ipatuman ang striktong confidentiality sa mga sensitibong impormasyon. Naninguha ang ICC nga makatimbang-timbang kung kabahin ba ang mga dili maayong insidente sa gipatumang sistema sa kampanya Batok Drugas. Gia Navarro, CCTN News. Natala sa pipila kadapit sa probinsya sa Sugbo ang pagbaha ug balurong kadagatan tungod sa Tropical Storm Ada. Sama lang sa duha ka mga sapa sa barangay Hingatmunan, lungsod sa Balamban, din kusog ang pag-agas niini. Nisaka usabang water level sa Ginabasan River sa lungsod sa Asturias o gipabantayan usab sa mga disaster team ang mga apektadong residente. Samtang baluron ang Bantayan Wharf tungod sa kusog nga hangin nga dala sa maong bagyo. Gitataw ng daan sa Pag-asa Visayas nga ubos ra ang posibilidad nga isaka ang storm warning signals dinhi sa Sugbo tungod sa bagyong Ada. Mao kanto naglangkob sa atong mga balita sa Sairi 47. Sa kanan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod Lunes pohon sa inyong paboritong tulumanon. Sairi 47.